I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in government in a matter of 3 to 6 months. SOP na sa politiko ang walang kamatayang pangako at walang katapusang pangangampanya. Minsan, dinadaan sa karisma, sa pagbibigay ng ayuda o pagpapagawa ng mga kalsada at tulay. May mga nagtutulak din ng mga malalaking proyektong nakatutulong sa mga tao. Diba? May nagagawa naman. Kaso biglang, nagka-issue. Ito ang nangyari kay Alice Guo. Nakilala siya bilang Pogo Queen, Chinese spy at guwaping sa mga hearing ng Senado at Kongreso noong 2024. Nakakulong siya ngayon sa Pasig City Jail habang umuusad ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kung isa kang politikong na-corner kagaya ni Alice Guo, tapos na ba ang kinabukasan mo sa politika? Patok sa TikTok ang mga video ni Alice Guo. May AI-generated dance videos, may fan cams at fan edits pa. Akala mo K-pop idol. Sa pag-iimbestiga ng Vera Files, nakitaan ng senyales ng influence operation sa suporta kay Guo sa TikTok. Ito yung coordinated at inauthentic posts sa social media, mga magkakaparehong content na galing sa peking accounts at sunod-sunod o sabay-sabay na pinupost. Layunin ng influence operations na impluwensyahan ang pananaw ng tao sa mga mahahalagang issue. Hindi na bago ang ganitong modus operandi. Kasama na dyan yung paggamit ng stan accounts. Yung stan account specifically is rooted in fan culture where fans or fandoms actually, make videos of their idol, specifically elevating further and idolizing them further as sort of bigger than life, I guess. So there were stan accounts of Bongbong Marcos and Sandra Marcos and the rest of the family emphasizing their non-political part of their life. And that kind of template, so to speak, is being used here. So it's not new. In the case of Alice Guo, wala talagang substantive rebuttal or counter-argument. The only thing they can push really is this soft propaganda. And the main goal is really to make them look the best they can and to defend them against, detractors. It appears so native and organic that it's hard to parse na, okay, ito political post, propaganda to. It's so seamless in terms of your consumption that it's really hard for a normal person to discern when it's very much integrated to the cultural vernacular of TikTok. Maliban dito, kailangan nakahihikayat ang ganitong mga influence operations ng mga authentic o mga totoong tao. Sa monitoring ng Vera Files, may naduskubring 2 fan groups ni Alice Guo. Marami sa kanila totoong tao talaga. Pumupunta pa nga sila sa Bamban para mag-outreach. Konektado rin ang iba sa mga lokal na opisyal ng munisipyo. Pero bakit nga ba sa kabila ng natuklasan sa investigasyon ng Kongreso, ay may fan clubs pa rin si Alice Guo? They don't know any better. They just, based on the information they know about Alice Guo posted by these accounts, they are convinced that Alice Guo needs to be defended or supported. So it's a product of the coordinated campaign. I assume what you've seen in Banbang possibly is also a product of the coordination. Or again, it's hard to know. They also could be paid operatives. I think yun ang pinaka-tactic talaga sa influence operation regarding Alice. Yun yung naging route. Let's make her a more humane person, emotionally complex, and fighting for the truth. Paano nga ba hindi makukumbinse ang mga tao na mabuti kang politiko? Si Alice Guo kasi may maipagmamalaking track record naman daw ayon sa mga taga-Bamban. Nakilala si Alice Guo bilang the best mayor, malapit sa tao, mapagbigay at mabait. Bago pa man nabunyag sa mga investigasyon sa Kongreso ang mga katiwalian niya habang nasa pwesto. Wala kang masasabi sa kanya. Marami siya natutulungan talaga, yung matatanda, yung mga senior, marami. Kada may birthday, binibigyan niya ng cake. Saka malakas kumatak ng tao si Alice. Tuwing pasukan po, yung Brigada Eskwela, tumutulong po siya sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga school supplies. Nagkaroon daw ng fast food chain sa Bamban nang maupulang bilang mayor si Alice Guo. Si Alice Guo, di ba? Umasenso yung baba. Meron na nakita sa kanya, may McDo, may Jollibee. Ang ilan ng taga-Bamban,
kibit-balikat sa koneksyon ni Guo sa mga Pogo. Siguro kung totoo na nakakakuha siya ng mga pera doon, tapos tinutulong niya naman sa mga tao dito. Siyempre, dapat lahat ng to nakapost sa social media. Tuwing umaga, mas masarap may coffee. Sa Facebook at YouTube posts ni Alice Guo, hindi lang ang pagiging mabuti at magaling na mayor ang naipapakita. Nabuo rin dito ang relatable image niya. Madali ring tumatak si Alice Guo dahil sa branding. Gamit ang signature colors, catchy slogan at signature look, tumatak ang brand ni Alice sa madla. Kahit nga nakakulong na si Alice Guo, makikita pa rin sa bamba ng branding niya. Ang kulay na pink at ang tagline niyang Asenso Garantisado. Dalawa sa naglaban sa pagkaalkalde ng Bamban noong midterm elections, bit-bit ang tagline ni Guo. May konting kaibahan nga lang. Para sa ilang residente, sila ang pinili ni Guo para ipagpatuloy ang nasimulan niya sa kanilang bayan. Si Alice Go, kalaban niya, si Charping naman noon. Sinabi ni Alice Go na pinuwal niya, ikaw karapat dapat dito sa Bamban. Kaya tingnan mo, Asenso, parang si Alice Go na rin. Pares naman po yata silang inano niya eh. Mas sinuportahan lang po si Feliciano. Gusto ko po sabihin sa inyo, mahal na mahal ko po kayo lahat! Sa pagdagsa ng suporta para kay Alice Guo sa social media, hindi madaling makita ang pagkakaiba ng mga post mula sa totoong tao at yung produkto ng I.O. Ngunit ang sigurado, nakinabang si Guo mula rito. Kaya sa susunod na makakita ng dagsa sa social media ng mga taga-suporta ng isang politician, huminto, mag-isip at mag-imbestiga. Ikaw mismo ang magdedesisyon kung deserve rin nila ang suporta mo. It's not their fault necessarily because they don't have that culture of, seeking for more political information about candidates. What we can do is, maybe foster a culture of we need to have higher expectations.